Sa linya natin, ASEC Joey Villarama, spokesperson ng Task Force El Nino, kaugnay po ng pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. ASEC Joey, good morning. Hello. Magandang umaga, Sir Melo. Magandang umaga sa iyong mga taga-subaybay. Ayan na. Si Presidente galing sa Mindoro Occidental kahapon. At meron siya yatang inihatid na tulong doon at sa mga pangako na tulong. Meron ding isang lugar dyan sa South Cotabato, Tibuli, Bangat, sa Katantangan. 3 lugar pala ito. Nagdeklara rin ng state of calamity sa epekto ng El Nino. Meron pa ba tayong ibang mga lugar, ASEC Joey, na nakataas na yung kanilang state of calamity dahil dito? Actually, Sir Melo, umabot na sa 100 o 100 cities o municipalities yung nagdeklara ng state of calamity. Katumbas po yan ng 5 probinsya. Hindi lang 5 probinsya, meron pong 5 buong probinsya na nagdeklara. Banggitin ko lamang po yan yung Occidental Mindoro na dinalaw ng Pangulo, Antique, Sultan Kudarat, Basilan, at Maguindanao del Sur. So, 5 buong probinsya, tapos meron pong mga bayan na nagdeklara din individually. So, sa kabuuan po, pagbibilangin po natin in terms of municipalities, 100 po yung nagdeklara na ng state of calamity. Bakit sila nagdeklara? Ano ba ang mga pamantayan para masabing nasa state of calamity na sila dahil dito sa El Nino, ASEC? Opo, meron pong batayan base sa guidelines po ng Office of Civil Defense and DRRMC. Yan po yung kung 15% po ng populasyon ay apektado, 30% po ng kabuhayan ay apektado. Tapos sa kaso po ng kalamidad gaya ng bagyo o ng earthquake, meron pong pinsala po sa buhay at saka meron pong damage po sa vital infrastructure gaya ng mga tulay. Pero karamihan po sa mga nagdedeklara ngayong panahon ng El Nino ay dahil po sa pinsala sa agrikultura o kawalan po ng tubig. Yun talaga ang unang nakita natin dahil sa kahit do sa mga larawan, sa mga video na ipinakikita, sa mga balitaan, nakikita mo yung mga bitak-bitak na mga lupa, na mga sakahan. So, paano to? Napapag-usapan na ba ang epekto nito sa ating food security, ASEC? Opo, yan po ang isa sa mga tinututukan pong aspeto ng Task Force El Nino at ng buong gobyerno po ng Pangulong Marcos. So, ang priorities po kasi food security, water security, energy security, yung kalusugan din po ng buong sambayanan, pati na rin po yung public safety because this is also a public safety issue. Pero po ang nakikita po natin, gaya po ng sabi nyo sa television, sa social media, ay yung mga imahe po ng bitak-bitak na lupa at saka yung pagkatuyo po ng ating mga sakahan. Pero po, tinitiyak po ng Department of Agriculture na sapat po ang supply sa ngayon at meron naman kung pwedeng gawing mga sakali. Teka, napuputol si ASEC Joey Villarama. 6:37 po ang oras po natin. Yung iba dyan nakasubaybay ano daw ba ang mapapala nila? Lalo yung mga magsasaka kung ang isang lugar na kanilang kinaroroonan ay deklarado na nasa state of calamity, meron ba silang tulong? Kasi doon sa pagpunta ni Presidente doon sa Occidental Mindoro, ang sinabi kaagad ng mga taga roon ang pinsala po dito, Mr. President, 900 million pesos na sa aming agrikultura. Sinabit, inisa-isa pa nila kung ano yung mga produkto nila doon, sibuyas, palay, at kung ano. Nandiyan na uli si ASEC Joey. ASEC Joey, hello? Sir Melo, naputol lang po tayo. Opo, sige. Itatanong ko lang, ano ang tulong na maibibigay sa ating mga magsasaka dahil yun sila ang unang malaki ang pinsala sa kanila pag ang isang lugar ay nakadeklarang nasa state of calamity? Opo. Pag nagdeklara po ng state of calamity, agaran pong magagamit yung local calamity fund ng LGU. Pero doon na po papasok yung tulong mula sa national government, depende po sa pangangailangan. Nabanggit po ng Pangulo dati na hindi po pwedeng one size fits all po ang ibibigay na tulong. In particular dun sa Occidental Mindoro. Actually, nandun din po ako nung Marso. Nagbigay na ng paunang tulong ang DA bago pa pumunta ang Pangulo para magbigay ng dagdag na tulong. Depende po kung ang kailangan po ay paanda rin po yung mga irrigation pump, whether diesel o yung solar po, yan po ang ibibigay na tulong. Kung ang kailangan lang po ay ibang pananim bukod dun sa palay, kung hindi na po makatanim ng palay, ng sibuyas, pwede pong palitan ng high-value crops gaya ng munggo, mais, yung mga legumes po. Pero kung wala na po talagang pag-asa kasi nakikita talaga natin na kahit siguro meron kang tubig na
mapagkunan para sa irigasyon, hindi na talaga matatamnan yung lupa. Ang ibibigay na po ay yung alternative means ng kabuhayan po para sa magsasaka, para po habang nire-rehabilitate po ang kanyang sakahan, ay pwede po siyang kita para may ipantustos sa kanyang pamilya. So doon po papasok yung DSWD at saka yung DOLE para po doon sa alternative work. Ayun, okay. Doon sa Mindoro, binigyan nyo yata at sinabi ni Presidente parang yung irrigation, maglalagay yata ng irrigation doon? Opo, meron po, bukod po doon sa solar-powered irrigation system po, sabi po ng Pangulo na may plano po magtayo din ng dam para po mag-supply po ng tubig irigasyon doon sa San Jose sa Magsaysay. At saka po may fuel assistance din po para doon sa mga diesel pumps po naman na ginagamit ng mga magsasaka. Opo. Asik Joey, siyempre kayo, nakipag-ugnayan kayo dyan sa Pag-asa. Kailan ba matatapos tong problema ng El Nino natin? Ano ba sabi nila? Hopefully po by the end of May po, Sir Melo, mag-shift po to neutral conditions po yung climate pattern. Pero po gaya po na nasabi nila, baka by June, July, August po pumalit naman po yung La Nina. Pero pag maging La Nina po, hindi pa rin po ibig sabihin na makakaranas tayo nung normal na pag-uulan o yung malakas na pag-uulan. So it's safe to say po na medyo makakaranas pa po tayo ng tagtuyot hanggang maybe June, July, August hanggang maging normal uli yung rain patterns natin. Opo, sige po. Asik Joey, salamat po sa update tungkol dito. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Sir Melo. Maraming salamat sa pagkakataon. Asik, Assistant Secretary Joey Villarama, spokesperson ng Task Force El Nino.